Patuloy pa rin po ang pag-impress nito ni Ateneo one and done fill-am forward kay Manny Ladi sa dalawang UAAP games niya so far, and nag-average siya ng 22 points, 9.5 rebounds and 1.5 assists per game sa dalawang laro na iyan. First option po talaga kung titignan tong si Ladi, at actually para sa akin lang ay mukhang KD nga ang galawan niya eh. Tignan natin if mako-convince kita. Una ay dito sa 2-man game ni Ladi at ni Jared Bahay. Itong dalawang to talaga yung leaders ng Ateneo ngayong season 88 mga idol, kaya madalas makikita mo silang dalawa na nagtu-2-man game. Medyo playing out of position po si Ladi rito at siya ang slotted na center ng Ateneo at this moment, pero mukhang nag-work yon sa advantage niya kasi nga mabilis din tong si Ladi as a Pinoy na may 6'8 na height. Plus may shooting pa nga yan sa labas. Then ayan, dahil sa attention din na kinocommand ni Bahay, itong big na UE ay napakover dyan saglit, leaving Ladi sa ibabaw na nagpop. Kaya nakakagawa sila ng separation mula rito sa defender na ngayon po ay nagka-close out na sa kanya. Wala na po to sa magandang postura sa depensa. That's why umambang papasa rin tong si Ladi ay kumagat na nga lang din to. At yung malaki di talaga na galawan niya ay itong turnaround fader sa mid-range. Mahirap gawin yan mga idol. At hindi naman natin nakikitang ginagawa yan madalas ng isang 6'8 Pinoy player. Ang nagpapagana rin dyan ay yung mataas niya na release. Kita nyo nasa apex na yung talon niya nung nire-release niya to, kaya hirap din abutin ng defender. Syempre with KD, ganun din. 2-man game with Bradley Beal na matinik din pag iniwanan mo. So ang nagpapa-effective talaga rito ay yung pag-switch ng defender ng saglit. Kasi nawawala siya sa pwesto niya at pinipilit niyang humabol kay KD. Eh pwedeng mag-catch and shoot din yan eh. So mahihirapan talaga siyang isipin kung ano ang balak gawin ni Durant dyan. Kaya hindi na rin nagpaligoy-ligoy itong si KD na umatake kasi nga moving yung defender niya. And kahit nakaka-stay sila sa harapan, hirap pa rin talaga sabayan tong turnaround fading J dahil sa tangkad niya. Tapos na po ang FIBA mga idol, pero NBA na sa October, and mainit pa rin ang basketball dito sa Pinas with MPBL, NCAA, pati UAAP. May bonus pa rin po si 1x Sports sa inyong unang hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. I-click nyo lang ang link sa ating komento at i-type nyo na rin ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. This time naman ay nagzo-zone defense tong UE at nagamit po ni Ladi yung skills at length niya para basagin to. Kasi sinalo niya muli yung bola sa top of the key. Then again, yung defender po ay lumuyo sa kanya kasi nga galing siya sa helping position. So tulad ni KD kanina, hindi na rin siya nag-atubili at nag-proceed na kagad sa move niya. Nag-jab to the left pero kanan pala ang punta niya. At nakakasabay naman kahit papano yung defender sa initial drive na ito. Plus may helper nga rin para lalong hindi makapasok tong si Ladi. Pero no problem sa kanya yan kasi may ganito nga to sa kanyang bag na turnaround J. If ikaw tong defender idol, mahirap ang sitwasyon mo kasi una ay galing ka sa help, magko-close out ka, sumabay ka sa drive, then lahat ng momentum mo ay nandun, kaya hindi na nakakatalo ng maayos para i-challenge ang jumper. Tough shot din yan. Mismatch naman to laban sa mas maliit na guard in Kobe White, at ganun pa rin mga idol, off the catch ay hindi rin talaga nag-atubili si Durant at inatake na kagad si White. Dahil nga kasi ganyan, mas magko-collapse ang depensa sa kanya at maaaring makahanap siya ng open teammate. Look at Lonzo. Nag-help siya dyan, di ba? Pero hindi naman creation sa iba ang role ni KD, at ganyan nga muli, turnaround J na naman. Dito naman po walang comparison kay KD, magandang play lang din talaga to from Coach Tab. Makikita natin si Bahay dito na tatakbo puntang kaliwa para ma-set up nila o may pamukha na ang play ay para sa kanya. Like itong mga ito ay magsiscreen din, siya ay tatakbo pupuntang kanan din muli. Pero yung play pala ay kay Ladi kasi itong si Adili nakikipagbungguan na rito para hindi makapag-help si Momoway dyan. Okay din yan kung ganito yung FSA nyo, wala siyang stats dyan, pero dahil sa kanya talaga kaya safely na ibigay ang bola kay Ladi para makasingit dyan sa kanan. Tila nakaw play din. And sa nakikita ko mga idol, itong si Ladi po ay low usage player. I mean, pwede mo ibigay yung bola sa kanya at mag-work siya. Kung first option niya siya ay may kalayaan siyang gawin yon, pero maaari din siya mag-thrive sa catch and shoot paminsan. Tulad dito, medyo may delay lang din dito sa kanya, like parang pinag-isipan pa niya kung titira. Pero nakatulong pa rin yung high release niya para makatira over the defender. In terms naman po sa postura ng shooting form niya mga idol, ayan nga yung feet niya ay tilted to the left po at hindi squared to the basket. Madalas kasi ang turo ng mga veteran coaches dapat nakaharap sa ring yung mga paa natin, pero sa kanya po ay hindi.
Though effective naman, then 2 motion shot to kung saan dun din sa may apex nga ng talon niya nire-release ang bola. Essential yung ganitong klaseng shooting form, at least yung pagtira sa apex ng kanyang jumper kung ikaw ay scorer tulad ni Keimani Ladi at ni KD. And siya rin po, tilted towards the side yung paa imbes na patutok doon sa ring yon. Then more on sa left side ng ulo bini-bring up ni KD yung bola as opposed kay Ladi na padiretso lang. Pero ganun pa rin, 2 motion shot at above the head ang release kaya almost unstoppable yan lalo na kung moving siya at turn around. KD ng pinasaba itong si Ladi mga idol. For now, syempre hindi pa natin masasabi yan. Baka kasi pag alis niya sa Ateneo, hindi naman din sa Pinas maglaro yan eh. Pero kung laro lang ang pag-uusapan, I think pwede natin sabihin yon dahil nakita naman natin ang haba niyang player, 6'8", yung turnaround jumper niya at release ay mala Kevin Durant din. Hindi pa nga nakakapag-ISO tong si Ladi sa Ateneo lagi eh. Pero efficient siya so far sa dalawang UAAP games niya, averaging 51.9% from the field. Panoorin nyo yung laro ng Ateneo mga idol, then tignan nyo tong laruan ni Ladi. Parang single-handedly nalagay niya rin sa Final Four contention tong Ateneo eh. Sayang at hindi lang siya pwede sa gila sa FIBA. Kaya ano po masabi nyo sa video natin ngayon, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.